Praise God. So, 7:46. 7:56. Okay. So, sige po, punta po tayo sa ating Bible. So, ano ba? Tawag ito? Excited po ako sa aking i-share. Di ko alam sa pasisimulan. Tawag ito? Asa na ba yung ano ko? Wala. Wait lang po Mabilis na. Saan na siya? So, yun po. Sino po dito nakakaalam nung story ni Noah? Ayan. Tawag ito, isa po sa mga paborito ko yan kasi ano ano po ako taong dagat po ako Naisip ko dati wala lang para bang ang sarap kung nakita ko yung baha. Basta wag ako mamamatay, di ba? Para bang napakaganda kong aking matunghayan yung kapangyarihan ng Diyos na grabe yun. Grabe himala yun, di ba? So, yun lang. Sige po pwede po ba akong mag-request sa ating ang tawag ito, sa media, sa tech, pa-flash po ng ating yes. Ayun. So, title po ng ating tag ito pag-aaralan is Fulfillment Through Christ. I will do my best na ito ay as in swift pero malinaw. Ayan. So, nung ako po ay bago-bagong Kristiyano, favorite ko yung mga stories sa Bible kasi di ba po pag bago ka or bata ka, maganda yung tag ito, magandang pastime yung pagbabasa na. Ako po, ang dami ko pa nabasa mga libro. Ayan, kung ano-ano. Pero ang point ko lang, dati talaga pastime ko lang yung pagbabasa ng libro. So happy na nagkaroon ako ng access sa Bible. Sabi pa nga nung madre sa akin nako iyon, nakakabaliw iyan. Sabi niya sa akin. So, madre kasi ang teacher namin nung ako elementary, si sister. Anyway, uh, ayun, fulfillment through Christ. Noah's Ark is more than a boat. Ayan, so meron pong greater revelation through our Lord Jesus Christ. Very common yan. Marami na pong nagpipreach niyan, marami nakaka-receive niyan. Pero ito po, binigyan ko po ng I did my best. Ito, tawag ito, ng effort para magkaroon tayo ng ano tawag ito? Visual aid. Para po makita natin yung papaano ba na-fulfill through our Lord Jesus Christ. Itong mga istorya na ito, isa-isa. So, sige po, puntahan po natin yung second slide. So, pag po tinignan po natin yung tawag ito, nakikita niyo po ba yung ating slide po? Ayan. May picture po. May picture. Tapos, ayan, no? So, yan pong nakikita niyo po sa taas. Iyan po yung, tawag nito, Noah's Ark po yan, Noah's Ark. So, ngayon po, yung Noah's Ark po, nung binabasa ko po siya, pinabasa ko sa Genesis chapter 7 verse 1. Talagang yung detalye niya po, kahon lang siya. Wala siyang rudder, wala siyang yung 'di ba po yung mga barko ngayon meron po sa likod yung pangliko, pang ganun, 'di ba? Meron din siyang yung pangsagwan. Ito po wala, wala ito. Wala din siyang layag, wala siyang sail. Ito po yata ang isa sa mga pinakamalaking barko na wala lahat ng teknolohiya pero nakasurvive. Amen. So, ayun. Ayan, sabi diyan, Noah's Ark was not designed to sail. Ayan, hindi po yan inano ng yung mga barko po natin ngayon talagang yung paglalayag, may mga karga-karga pa yung mga cargo, shipment, Shopee, yung mga Lazada po natin, dala-dala ko ng mga cargo natin ngayon, di ba? Pero ito, I believe this is one of the tawag dito, wisdom of God na makagawa ang isang tao ng grabe kayang bumuhat ng mga susunod na henerasyon ng tao at susunod na henerasyon ng mga hayop nang hindi nalubog, nang walang rudder, nang walang sail, nang ligtas na naglalanding. Nakakakita ng ganun, di ba? Di ko po alam sa inyo kung nagbabasa po tayo ba ay
nagbabasa lamang o tayo ay binubuksan natin yung puso natin, tayo ay ma-amaze. Ayan, di ba? So, ayun, sa Genesis chapter 7 verse 1, the Lord said unto Noah, come thou. Sabi niya, pumasok ka na doon sa ark. Ngayon po, gusto ko pong pinpoint yung one word dyan, teba. Teba. Tibo. Tibo ngayon, tibo. Teba. Ang ibig sabihin po niyan, ito, sa Hebrew, yung teba na yan, no? Ark sa English. Sige po, next slide. Sabi, ang ibig sabihin niyan is basket, vessel, box. Hindi po siya boat. Hindi siya barko, hindi, 'di ba? Vessel. And alam niyo po ba yung Hebrew word na yan, H8392 na yan, ano, binanggit yung Hebrew word na yan, one time lang po ulit, yung teba. Teba. So ano ba ibig sabihin ng teba? Basket, vessel, box, kahon. Figuratively speaking, sa iba, shrine. Di ba nakikita niyo po sa Korea, may mga shrine sila, kahon. Ayan po. Kasi po yung thesis ko po, ang concept ko po is, nag-out of the box ako, ang kinuha kong concept is Ark of the Covenant, Tabernacle ni Moses, which is na-approve naman ako ng buong panel ko. So, praise the Lord. So, ayun, going back, ang ibig sabihin po ng ark, Hebrew meaning teba, is box. Vessel, lalagyanan lang po yan. Lalagyanan. Basically, ang ginawa ni Noah ay refuge. Kung saan sila ilalagay ng Diyos. It's a place, it's a location. Hindi siya barko na panglayag na one time use lang siya. Parang kay Moses, tignan niyo po the second time around na binanggit yung age 8392 na yan, na Hebrew word na yan, diba? 2 times lang pong ginamit yan. Ni Noah sa King James at kay Moises. Tignan niyo po, parehas sila ng function. Lumutang sa tubig. It means salvation. Amen. Kaligtasan. Very simple lang po ang Word of God. Hindi po tayo pahirapan ng Word of God maunawaan. Hindi mo kailangan ng ChatGPT. Maniwala ka sa akin, kapatid. Ang Word of God, hindi kailangan ng ChatGPT. Very good tool. Very helpful po yan, pero marami po kasi ako na-notice sa mga pinapakinggan ko sabi ko kasi araw-araw ko pong ginagamit ang Gemini, ang ChatGPT sa aking thesis. Alam ko na po yung pagtatagalog ng AI. Sabi ko, pati yung straight na Tagalog ng AI, kuwang-kuha nito na nasa TikTok, nasa YouTube na preacher. So, anyway, going back, very simple lang ang Word of God. Ang ibig sabihin ng teba, salvation through a vessel, through a basket. Naligtas si Noah sa pamamagitan nitong teba, nitong ark. At naligtas po si Moises, ayan, sa pamamagitan ng basket. No? So ito po pinag-aaralan natin, mga root word na kapag binasa po natin, tahi-tahi yung connection ng Word of God sa bawat istorya na, which confirms yung tinatawag nating prophetically written. Diba? Ilang authors po yan? 40 authors? 40 people written by 40 people na different times. Di po ba? So, hindi lang po yan tawag nito barko na tawag dito yung pinagawa ni Lord sa kanya, di ba? Hindi lang siya barko na hinubog do sa mga iba pang barko na nakikita ng panahon po nila. Ito po, tawag dito, prophetic siya para sa akin. Para po mas maunawaan natin, no? Kailangan po maunawaan natin nung panahon ni Noah. Yung mundo po noon, puno ng karahasan, mga kapatid. No, yung
yung tawag dito, yung katauhan ng mga tao na yun, grabe, laswa, di ba po? Sobrang galit ang Diyos pinagagawa nila. Sodom and Gomorrah, di ba po, nawasak, ang dami po, nabaha, namatay sila. So, tawag dito, parang pamilyar yung mga nangyari noon. Kasi pinopropesy po yan sa Revelation na mangyayari ulit. Di ba po? Pero bago po dumating yung paghatol ng Diyos, may darating na pagliligtas. Kaya po dumating yung ark ni Moises. Ay, ark ni Noah. Diba? Kaya binigay ni Lord sa kanya yan. So, ano po tayo? Next slide po tayo. Tingnan nakikita niyo po, ito pong same Hebrew word. Ito pong same Hebrew word. Pares lang po tayo ng tawag dito. Pares lang po tayo ng sa na yung camera? Pares lang po tayo na nakikita. Ay, paano ba to? Ano nangyari sa cellphone ko? Narinig mo po ba mga kapatid? Naglag ng CP ko eh. Hello? Okay. So, ayun. Basket, vessel, or a box. So, itong same words na itong ginamit, 'di ba? 2 times lang ginamit, same function, same usage din. Okay. So, sige po, next slide tayo. Para po mas maunawaan natin. Ayan, 'di ba? Ito namang meaning na po ito, hinanap ko po ito dun sa papaano namumuhay yung mga Israelites. Ano ibig sabihin ng teba sa kanila? Hindi siya box. Para sa kanila, nowadays, para sa kanila, ang teba or Hebrew word na teba is sacred chest. Banal na sisidlan. Shrine. Parang ganon. So, shrine, di ba? Shrine, sacred chest, di ba? So, itong teba na ito, makikita po natin na napakasimple niya lang. Marahil ito'y in the form of a big ark o small basket, pero ang impact niya po, isa lang. Salvation. Amen. No, salvation, tawag dito salvation at tao. Tawag dito yung, ayun po nakasuot sa babaw, to trust in God. Ayan, na magtiwala sa Diyos. So, ayun. Sige po, next, ano po tayo? Next slide po tayo. So, yung Noah's Ark po, tawag dito, kinomand ni Lord si Noah, si Moises, para magkaroon ng safe place po sila sa baha na darating. So, pinagawa yan ni Lord hindi para yung mag-navigate sila dun sa sa mga dagat o pumunta sila kung saan mag road trip, sea trip pala. Dito. So, pinadala yan ni Lord para may lugar sila na ligtas sila. So, gusto ko lang po i-imply yung function ng Noah's Ark. Pangalawa, si Noah wala siyang direct na control kung saan pupunta po yung Noah's Ark. Amen. Which implies yung total trust niya sa Panginoon. Amen. Talagang nagtitiwala si Noah kay Lord. Kasi imagine mo, hindi naman maulan, gagawa ka na napakalaking ito, barko. Diba? So, ayun, dahil po tawag dito, ako ay tawag dito, babad na sa research ko sa architecture, idadamay ko po kayo. Tingnan po natin yung next slide. Ito, purpose architectural details. So, meron po mga details. Welcome to my class, guys. Ano? Mga future architects. Ayan nangyayari. Ayan. So, meron mga architectural details, very obvious ito. Alam niyo naman to guys eh. Alam niyo na to. Gusto ko lang gawan ng visual. Kasi ako, mas visual ako ng tao yung mas naunawaan ko pagka dinodrawing ko siya. O ano ba yan? Minomodel ko siya, 3D model, ganyan. So,
One door, isa lang po ang pasukan. Alam niyo po ba sa standards ng National Building Code of the Philippines, okay? Ah, tawag ito, NBCP, tapos kahit saan ka National Building Code ng Australia, ng ano, illegal po ang isang entry sa kahit saan. Building, sasakyan. Amen. So palagi po dapat dalawa. Bakit po? Kasi isa entrance, pangalawa exit, emergency exit. Dito wala nang emergency exit because God is ensuring your safety. Galing, di ba? And prophetically, this is revealing about our Lord Jesus Christ. No? Palagi ko na rin naman naririnig sa mga iba eh. Pero nung nabasa ko po talaga to, talagang umiyak ako kasi kababasa ko lang nung John chapter 10 verse 9. No? Sige po, punta po tayo sa next slide. Isa lang po ang pintuan. Lahat po, hayop, pati mga tao, doon lang po pumasok. Ano ibig sabihin yung hayop pati mga tao? Hindi po ba hindi ko na maalala. Basta, 'di ba po si Pedro may nakita siyang mga hayop na bumaba sa kanya. Sa susunod po na chapter yung ibig sabihin nun, which is ibig sabihin nun na ah, ah, tawag nito na nilinis na ng Diyos yung tinuturing niyang madudumi. Mga hayop yun naman hindi kinakain. Ang ibig sabihin nun, mga tao po yun. Gentiles. Tayo po yun, mga kapatid. Di ba? Mga Gentiles. Na yung hayop tsaka tao nakapasok sa door ng ark. Gentiles and Jews. Tayo po yung idinugtong sa mga Jews. Makapasok po tayo sa area ng Diyos. Amen. Grabe si Lord. Grabe, grabe. Ah, tawag nito, sabi ni Lord Jesus, John chapter 10 verse 9, I am the door. By me, sa pamamagitan ni Kristo, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Hindi na kailangan ng emergency exit, kapatid. Di ba? Kung paano ko lumabas sa ark, ganun ka din, pumasok, ganun ka din lalabas. Ganun ka safe. Ganun ka safe ang building code of the Lord. 'Di ba? Ang international code ng building principles ni Lord. Grabe. Sa pituan lang, safe ka, wala mamamatay. Dito sa atin, tatlo, apat, anim, pito, walo, siyam, 29 entrance, ang dami pa namamatay. Di ba? So, ayun, sa pamamagitan ni Noah, po ni Noah, mga kapatid, sana po ma-imagine nyo to ha. Sabi ng Bible, nakita siyang matuwid ng Diyos, naligtas pati pamilya niya. Amen. Tayo po mga kapatid, wala ni isa sa pamilya ko matuwid talaga. Pero dahil idinugtong na tayo sa pamilya ni Jesucristo, siya na nag-iisa matuwid. Kagaya ng nagawa ng impact ni Noah sa buong lineage ng family niya, ginawa na ni Kristo para sa atin. The buong lineage ng family natin, that we might be saved, that we will be saved. Diba? Through one man, our Lord Jesus Christ. Diba? Dahil sa makatwiran niyang buhay. So, tawag dito, ayun, susunod po natin na ano, ito, mas favorite ko to, mas gusto ko to. Susunod na slide. Ano yan? Purpose. Big sabihin ng purpose, architectural details, talagang sinadya ng Diyos, talagang full of wisdom nilagay ni Lord Jan. Yung architectural o structural formation ng art na yan. 3 levels, 3 floors. May lower floor, may middle floor, may upper deck. Gusto niyo po ba rin natin buo yan? Hindi po tayo matatapos dito. So, gusto ko to kasi nagulat ako, parang tagal ko nang binabasa to pero parang ngayon ko lang na visualize. Kaya ginawan ko ng drawing na may 3 level pala art of, yung Noah's Ark. So, bakit ko ginawa ng ganito? Tingnan niyo po mga kapatid, yung susunod po nating slide, pattern nito yung 3 levels. Sige po, sa next slide po tayo. Ayun no, so explain ko po yan. Outside world,
Ito po yung panahon, yung simula ng creation. Ayan, naalala niyo po ba yun? 'Di ba si Adam, ay ito po yung labas ng Garden of Eden, outside world. Tapos yung circle na yan, ito yung garden. Tapos yung puno sa gitna, Eden. Okay? Gusto ko lang pong gawan ng visual representation. Ayan, no? Inilagay ng Diyos si Adan bilang pasimula, 'di ba, ng creation. Ngayon po, tawag nito, nilagay ng Diyos si Adan bilang pasimula ng creation. Kasi nga, na-restart, namatay lahat dahil sa kanilang mga kasalanan. Amen. Hindi dahil sa kalupitan ng Diyos, pero dahil sa kanilang mga kasalanan, nakaabot, di ba, sa Diyos, di ba, yung di masangsang yung kasalanan eh, di ba? So, ibig sabihin, ganun ka-evil. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, alalahanin mo ang panahon ni Noah. Magiging ganun daw po kasing evil yung panahon natin, mga kapatid. Nag-evangelize po ako minsan, ang lala. Okay, masisegue ako. Pasensya na po, masisegue ako very short. Ang lala, hindi ako makaget over dito sa na-encounter ko. Alam niyo po ba, may narinig ako sabi niya, okay, i-impersonate ko lang. Doon ka na lang sa bahay niyo. Kayong mga babae, wala kayong karapatang magsalita, etc. etc. Hindi kayo pwede mag-comment sa mga asawa niyo. Ganito, ganyan. Kino-quote niya yung verse sa First Timothy. Ang point nitong tao na to, born again Christian siya dati, atheist siya ngayon. Ginagamit niya yung Bible para patunayang hindi totoo ang Diyos. At marami naniniwala sa kanya. Alam niyo po ba, sabi niya sa last statement niya, guys, ito yung mga Bible verse, oh. Ayan, tas nakalagay, nilagay niya dyan. Tas grabe to, sabi ko lang, grabe. Parang di ko alam kung, Lord, paano kaya to? Feeling ko parang gusto ko siya tulungan kasi syempre, di ba? Bagay awa natin sa mga tao ganyan. Pero nagulat ako na kababasa ko lang nung sinasabi ng Diyos na kung gaano ka-evil, darating ulit yun, yung time ni Noah. No, sobrang evil ng time ni Noah. Kaya bumaha, darating din yun. Kaya darating ang judgment ni Lord. Dahil ganun kalala yung evil. Ngayon po mga kapatid, kaya po natin inaaral yung salita ng Diyos. Hindi man natin yan malaman kung kailan darating ang Diyos. Importante, nandyan yung kagalakan natin sa salita ni Lord, yung excitement natin. Amen. No? Ako po, tingnan nyo po, medyo nanginginig pa ako kasi medyo pagod, ganyan. Pumipiyok siya. Pero, yung excitement sa word ni Lord, di ko alam, basta nasistirap yung heart ko pagka uh, nag-i-illustrate ako, nagdo-drawing ako, o nag-share ako ng something about sa word ni Lord, kung paano nagtugma ito dati, tas ito ngayon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Napakasarap. So, balik po tayo sa slide. Nakikita niyo po yung pattern na yan, di ba po mga kapatid? 3 levels. Eden, inilagay si Adan bilang tagapamahala ng buong yan. Tignan niyo po yung next slide mga kapatid. Si Noah, inutusan siya ng Diyos, ayan po, gumawa ng 3 layers. Kagaya ng kanina, 3 layers yan. Outside world, garden, tapos yung loob ng Eden, which is yung nandun yung presensya ng Diyos, yung tree of life. Diba? Nandun din si Lord mismo, dun siya lumalakad kasama si Lord. Si Adan pala, tsaka si Eva. Inilagay ng Diyos si Adam doon sa nilikha niya. Kasama ng mga nilikha niya. Dito rin po, sige po, next slide tayo. Inilagay ng Diyos, 'di ba? Kasama yan tawag dito si Noah. Amen, 'di ba? So, kumbaga, ang point ko lang po ay tawag ito, marami sa atin ay naboboring sa Word of God. Marami po talaga. Masasabi ko po, 96% ng mga Christians na nakakasalamuha ko, they do not have interest sa Word of God. Dalawa lang po, either wala silang interest sa Word of God o nawalan na sila ng interest sa salita ng Diyos kasi pamilyar na sila, nabasa na nila, alam ko na yan, oo, nabasa ko na nga yan, etc. Ganito, ganyan. Pero iba kasi kapag ikaw mismo, you do your best.
Every day. Sabi nung Joshua chapter 1 verse 8 to 9, di ba? Meditate on it day and night. Hindi niya sinabing memorize. Hindi niya sinabing read it 365 times in your whole life. Read it 5 times every year. Hindi sinabing gano'n. Nasabi, meditate on it day and night. Bulay-bulayin mo, namnamin mo, wag mo i-rush. Marami po sa atin para lang masabi natin, may kilala ako nasabi sa akin. Ako, nabasa ko na yung Bible ng 5 times. Bongs, ikaw, kamusta? Nabasa mo na ba yung Bible ng buong taon natapos mo? Siyempre, para sa akin, parang kailangan ko ba sagutin talaga yun? Sumagot ako, opo. Pero yung tropa ko, nung tinanong siya, siyempre, di sinungaling tropa ko, tinanong siya, nabasa mo na ba yung Bible? Hindi ko na masabi pangalan. Ang sagot tropa ko, hindi po. Oh, sige, basa ka pa, medyo ano ka pa. Grabe, sabi ko. Is that the right way, Lord? Na-assess natin yung bawat isa, yung ating mga kapatiran sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible dahil sa knowledge o dahil sa pagtrato natin sa tao. Yung delivery natin, yung araw-araw natin. The greatest preaching masabi po natin, ang pinakamaganda pong masasabi natin sa lahat ng tao, hindi ka pa nagsasalita, yung buhay mo. Lalapit sila sa iyo, brother, sister, wala, na-bless lang ako sa buhay mo kasi ganito, ganyan. Alam niyo po yun? Versus alam mo, na-bless ako sa preaching mo, hindi ko naisip yun ha. Alam mo yun, para bang labanan ng intellect versus sa pag na-witness, nakita, naranasan yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Grabe po. Lumayo na ako sa preaching ko. Sige po, next slide po tayo. Sa pamamagitan po nitong nangyari kay Noah, yung creation, handa na po magsimula ulit na walang evil. Amen. This foreshadows yung story through our Lord Jesus Christ na one day there will be judgment at magsisimula na wala ng evil. Amen. Yun ang fulfillment through our Lord Jesus. Mga kapatid, ang ganda po ng salita ni Lord, di ba? Bibilis ako na po. Wait, but wait, there's more. Sige po. Yung next slide po natin, yung word na teba. Yung word na teba. Ayan. Hindi siya direct na binanggit sa Ark of the Covenant, mga kapatid. Pero yung tawag ito sa Jewish tradition, inihahalin tulad nila yung word na teba kasi shrine, sacred vessel, box. Tignan nyo naman po, shape ba na box yan? Box. Vessel. Ano kasi yung meaning kanina na isa pa? Tawag nito tabernacle, Ark of the Covenant. Tawag nito yung pinananahanan ng presensya ng Diyos. A place of refuge, place of salvation. Amen. Yung mga nauna po, place of salvation lang. Ito, presence of God. Ngayon po, okay. Punta tayo sa aroy ko. Hindi ko nalagay yung verse. Sige po, ganito na lang. So itong Ark of the Covenant, punta po ako saglit sa my sword ko. Ark of the Covenant, ayan, dinescribe siya sa Word of God. Nasaan na? Wala. Okay, hindi ko nagagalaw yung cellphone ko, baka po bigla mamatay. Dinescribe siya sa Old Testament, Ark of the Covenant, sa Hebrew word, age 3727. Ayan. Kafar. So, ang ibig sabihin po ng kafar sa mga nag-aral po ng Ark of the Covenant, yung takip. Di ba po, box siya, box. Nakikita niyo po yung box. Sa taas po, may mga angel na dalawa, di ba? Yung tinutungtungan po ng dalawang angel, yun po yung takip. Ang tawag po doon, kafar. Or sa English, mercy seat. Ayan. Halos ma-memorize ko na po to kasi siya nga yung concept ko sa thesis ko eh. So, para ako everyday nagba-Bible study sa aking pag-aaral. So
ay sorry, next slide po pala. Yung kafar na yan, kafar, yung word na kafar na yan, ginamit din yan sa art ni nung baha, ni Noah. Alam niyo po anong sinabi diyan sa kafar? Ang ibig sabihin ng kafar, sige po, i-next slide natin. Ito po yung word to describe yung black pitch na ginamit para coveran. Yung Noah's Ark. Alam niyo po para sa yung pag-cover ng Noah's Ark? Kasi matalino si Lord eh. Lulubog yung kahoy. Kailangan ng waterproofing. Ang galing. Sabi ko. Mga kapatid, maniwala po kayo sa hindi. Ngayon ko lang nalaman na may waterproofing na dati. I'm so amazed. Di ba, Kuya Router? Di ba, Kuya Router, hindi lahat ng tao nagpapagawa ng ano kasi tawag doon. Nakalimutan ko na yung bubong. Parapet. Di lahat na nagpapagawa ng parapet nagpapalagay agad ng waterproofing. Katulad namin, yung bahay namin, late na nalagyan. Kaya, umubas yung bakal. Di ba? Dati, yung bahay po namin dati. Late na siya nalagyan ng waterproofing. Sobrang amazed ako dito, guys. Di ko alam kung na-amaze kayo. Tingnan niyo yan, no? Kinuha ko pa yan wala akong makitang ayoko kasi ng tag dito, yung, di po kasi accurate yung pag ni AI ni ChatGPT pag generate niya. Ito, type ko siya. Itong picture. Drawing lang, tas nilalagyan ng pitch. Para po yung yan, basta waterproofing yan. Di ko alam kung anong substance, kung saan gawa yan. Ang purpose po niyan, tingnan niyo po habang sinasabi ko po yung purpose niyan, maririnig niyo po yung Panginoong Hesus. Ang purpose niyan para hindi lumubog yung mga taong nasa loob ng Noah's Ark. Ang major part po niyan, mga kapatid, para maligtas yung lahat na nasa barko. Amen. Para maligtas yung lahat na nasa barko, kailangan coveran yung barko ng pitch. Ano ba yung pitch? Tingnan natin yung pitch. Noah. Pitch. Cover. Ano yung cover? Ayun, para daw maging watertight. Ayun nga, waterproofing. To cut the long story short, mga kapatid, tawag ito ay waterproofing. Ayun. So, next slide po tayo. Itong word na tong kafar na ginamit sa Noah's Ark, waterproofing, ginamit din siya sa, ibig sabihin pala ng kafar, covered sa English, modern English. Yung word na kafar na yan, Hebrew word na yan, na Noah's kafar, H3727, ginamit din po yan sa nahilo na rin kayo, no? Ginamit yan sa Moses tabernacle. Doon po, ayun o, nandiyan sa picture nakaturo, kaforet. Hindi po yung kaporita, kaforet. Hindi. Ang pronunciation, kafret. No? Same sila ng meaning, pero pagdating na sa panahon ni Moises, mga kapatid, pagdating na sa panahon ni Moises, nag-iba. Hindi naman nag-iba, mas luminaw. Ang ganda. It means, sige po, next slide. Ang ganda. Next slide. H3727, parehas lang. Ang ibig sabihin na mercy seat. Kung ano hindi natin nalaman noon sa pamamagitan ni Noah, nahayag sa pamamagitan ni Moises, at ngayon mas nahayag, mas maunawaan natin sa pamamagitan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus dito sa earth hanggang sa pagkabuhay niyang maguli, 'di ba? Hanggang sa paghahari niya. Grabe. Ang tawag nito. Yung ibig sabihin ng kafar nung una, kaforet, ang kafar. Sabihin ng kafar, balutin yung buong Ark of the Covenant para maging waterproof, para hindi lumubog, para maligtas lahat na nasa Ark of the Covenant. This time, sa Ark of the Covenant, ang sabi ng Diyos, sprinkle mo yung dugo ng alay, yung malinis na dugo ng malinis ng alay. Sacrifice. At ang tawag po dyan talaga sa English, kahit sa King James, mercy seat. Mercy seat na ang tawag dyan.
Ngayon po, sino po dito makakapagbigay ng Bible verse sa akin dyan? Hindi ko po kasi nailagay na dahil sa... Ngayon ko lang naalala. Di po ba? Ang Panginoong Isus, di ba? He seated at the right hand of the Father. Di ba? Di ba yung tawag nito? Yung yung mercy seat, isa lang ang karapat dapat na umupo diyan, si Kristo. Amen. Ang Panginoong Hesus Kristo, siya lang ang dapat umupo diyan, siya lang ang nag-fulfill niyan, wala nang iba. Amen. Kanina binalutan ng waterproofing para maligtas. Dito po ngayon, nabalutan din. Imagine nyo po, ilang taon yan ini-sprinklan ng dugo. Napakakapal na ng dugo siguro na dumanak dyan sa tabernacle na yan. Para lang pumapatawad lahat ng karumal-dumal na kasalanan sa buong Israel. Amen. Imagine nyo po gaano kakapal yung ginamit ni Noah para lang ma-waterproof yung Noah's Ark. Hindi ko po ma-contain eh. Kanina sa school ako, nagmamotor ako, sabi ko. Para na-overwhelm ako kasi yung heart ko, yung interest ko nandito sa construction, nasa architecture, yung mga details, ganyan. So, ayun, nakaka-inlove. Di po ba? Nakaka-inlove yung salita ni Lord. Sige po, ibibilisan ko na po mga kapatid. Next slide po tayo. Our God loves order and precision. Alam niyo po, kung bibigyan ko po kayo ng mas detalyado pa nitong aking study, talagang siguro mga almost 2 hours. Pero ito po, kumuha po ako ng iilan na lang na nagpapakita nung how poetic God is, how He wants us to perform in the prophetic life, how God works in order and precision. Tignan niyo po yung susunod na slide, kapatid. Yung picture po na yan, sa itaas, ganyan po kahaba yung Noah's Ark, yung barko po. Sa baba po, ganyan po kahaba, yan po drawing ko, ganyan po kahaba yung tabernacle. Kasama po yung ano po ha, yung bakod. Kasama po yung bakod. Exactly 1/3 po yan. Pag yung Moses Tabernacle times 3 mo po, exact na haba po nun, yun yung haba ng Noah's Ark. Exactly. Ngayon ko lang nalaman yan. I'm so amazed. Kasi binabasa ko lang. Minsan nga, qubits. Iniiskipan ko lang eh. Pero dahil the Lord gave me the chance na aralin ko yung concept ko dahil para sa school, overwhelm ako. So next slide. Ay, sige po, next slide po. Yung Solomon's Temple, kung gaano kataas yung Solomon's Temple, ganun din kataas yung Noah's Ark. Amazing. Diba? So, perfectly matched detail. So, ano ibig sabihin nito lahat para sa atin? So, sige, tingnan po natin yung next slide. Yung Noah's Ark po, nung time na yon, ito po yung isa-summarize ko po. Portable na maligtas na lugar. Portable na sanctuary para sa mga mananampalataya na naniniwala sa Diyos, mga makatwiran. Nandun si Noah. Yan po ang Noah's Ark. Ang Noah's Ark, preserve po niyan yung pamilya ni Noah from chaotic waters. Amen. Si Moses naman, yung Moses Tabernacle, portable sanctuary din. Sino po dito alam yung story nila? 40 years. 40 years po sila. Nandito sila, punta sila dito. Portable po yung Moses Tabernacle. Portable presence of God. Galing, no? At the same time, kanina preserve yung pamilya ni Noah sa chaotic waters. Ngayon, preserve yung buong bansa. Yung pangako ng Diyos, preserve ng Diyos buong Israel from spiritual chaos sa pamamagitan ng pag-aalay every year, once a year. Di ba?
So, next slide po mga kapatid. Ito po lahat ng ating pinag-aaralan. Anong halaga nito sa atin? Paano natin siya magagamit araw-araw? Hindi natin siya magagamit, pero yun ang akala ko. Nagpapatibay ng pananampalataya to. Nagpapatibay ito ng mga ebidensya, mas titibay sa puso natin yung ebidensya ng mga pinanampalatayanan natin. At the more na makakakilala ka ng mga hindi nananampalataya, atheist, mga backslider, gagamitin nila word of God, kapatid, ito ka, ready ka. Talagang enjoy na enjoy ka, sarap na sarap ka. Halong-halo sa puso mo, sa isip mo, sa buong kaluluwa mo, yung mga istorya na binasa mo. 'Di ba? Hindi dahil aral ka, hindi dahil ano ka, graduate tayo. Amen. Simple lang kasi minahal tayo ng Diyos, 'di ba? At binigyan niya tayo ng banal na espiritu. Sabi yung banal na espiritu magtuturo sa inyo kung ano yung sasabihin. Amen. Ano ba yung kailangan natin sabihin? Ano ba ministry ng Holy Spirit? Ito na tumatak sa isip ko eh. Sabi ni Pastor Jimmy, 'di ba? First time ko yata marinig yun eh. The ministry of the Holy Spirit is to testify about Christ. Sa isip ko, parang ang tagal ko ng Kristiyano, parang bakit di ko alam yun? Parang alam ko Holy Spirit, gagabay, magtuturo, after Christ, siya na. Pero I never had the concrete words to say in my mind spirit. Praise God, sa narinig ko preaching na yun na, ay, fellowship lang pala yun namin. It is to testify about the coming of Christ, about kay Lord Jesus. So, babalik ako sa tanong mga, anong halaga nito sa atin? Itong history, nangyari na to, mga ebidensya, itong, uy, parehas to sukat. Sa akin to, guys, ano to? Parang diamante. Ano? Kasi sukat-sukat eh. So, ano pong tawag dito sa atin? Ano yung halaga nito? Masasabi ko lang po, simple lang. Simple lang. Na kung papaanong isang pintuan sa art, diyan tayo nakapasok sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kung paano isa lang din ang pintuan sa tabernacle, dire-diretso lang yun, makakapasok tayo. Kumbaga, ilang araw bago yung pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus. Naalala niyo po ba nagsalita siya sa Mount of Olives, 'di ba? Sabi sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, sabi niya, tinuturo niya yung panahon ni Noe, 'di ba? Ang sabi po ni Lord Jesus, sabi niya, tulad ng kasamaan na bas tulad ng tawag nito yung ng ano ba yun? The evil that reigns. Katulad ng kasamaan na naghahari sa mundo noon. Ang kasamaan ay muling lalaganap. Ayun. At darating ang paghahatol ng biglaan. Mga kapatid, simple lang po message natin. Sorry po, medyo mahaba na. Simple lang message. Kailangan po tayo maging handa spiritual. Lahat po na pinag-usapan natin, physical evidences, physical manifestation, physical mga confirmations. Naghanda si Noe sa pamamagitan po ng tawag nito nung pagtayo ng arko, hindi po isang barko, kung hindi isang sanctuary. Ito po puso natin, sanctuary yan, barko po yan, templo po tayo. Isa pong banal na space. Ayan, isang banal na templo. Tawag dito, itinayo po yun, hindi ayon sa karunungan ni Noah. Kung po si Noah nanindigan sa sarili niyang karunungan, hindi do sa exact na utos ng Diyos, lulubog po yun. Pero po, kung tayo po maging katulad po tayo ni Noah, yung sariling tawag dito, yung disenyo natin, tanggalin natin. Kung maging katulad po tayo ni Noah, maliligtas po tayo. Yung pananampalataya natin, magtiwala tayo sa Diyos, sa Diyos lamang, sa Diyos lamang. No? So tayo rin po tinatawag tayo ni Lord na lumikha ng mga lugar. Sa bahay niyo, sa church, kailangan po gumawa tayo ng mga spaces na makapag-operate ang Panginoon sa mga community natin po. Amen. Yung mga lugar po ng Bible studies. Ayan, praise the Lord, di ba? Yung mga spaces po na mararamdaman yung presensya ni Lord.
Kasi yung purpose ng Ark of the Covenant presence of God. Amen. Nagtitiwala hindi tayo sa sarili natin. Pero yung tiwala natin na babalik si Lord at ililigtas niya tayo. Amen. Higit sa lahat po, yung kailangan natin tanggapin. Bukod sa lahat ito, napakaganda mga pinag-aaralan natin, confirmations. Kailangan po natin mahalin ang Panginoong Jesucristo. Sabi kanina, I am the door. Siya ang pintuan. Diba? Siya is the way, he is the truth, he is the life. Very simple ang gospel. Jesus. Jesus. Naalala ko po ako, sinabihan po ni Pastor Nex, dati meron po akong ka-relationship. Sinabihan niya po ako na yung aking pong ka-relationship ay nandun na rin sa aking puso. Konti na lang po ay masisipa na si Lord sa trono ng aking puso. Imagine mo marinig mo yun, born again Christian ka, tapos, Jesus! Worship leader ka? Nako po, nakakaya sa Panginoon. Tapos preacher ka, nag-evangelize ka, tapos sabihan ka ni pastor na ganon. Di ba? Ngayon po, mapalad po tayo na may access po tayo sa salita ni Lord. So, dito na po nagtatapos ang aking preaching. Iwan ako po kayo sa tanong or I pray marami po makasagot sa atin. No? Tanong ko po is, kagaya po nung ginawa natin pag-aaral kanina, ako po talagang nilalabanan ko yung katamaran ko. Kasi po nasa flesh tayo, minsan tingnan niyo po tumitibok-tibok yung mata. Minsan pagod, minsan ayaw, minsan iba yung interest. Pero ang tanong ko po is, para po sa inyo, ano po, saan nyo po maihahalin tulad yung pag-ibig nyo or desire natin sa Word of God. Ako po, yung Word of God po para sa akin, very simple. Para siyang hangin na pag hindi ako nakapagbasa ng dalawa, tatlong araw, para akong hinihika. Para siyang pagkain na nagugutom po talaga ako na kapag ka Word of God ang pinag-usapan. Which by the way, munti ko na makalimutan, hindi po ako nakapag-message. Plano ko talaga mag-message. Super blessed po ako nung discipleship training nung Saturday. Ayan. I think inalaw ni Lord na hindi ako makapag-message para dito ko masabi. Super blessed ako sa start ng meeting. Hindi ko nga lang po natapos. Pero start ng meeting, yung mga mga agendas, hanggang hanggang sa word, sa mga tanungan, hanggang pag-uwi ko po, iniisip-isip ko yung mga tanong Nag-iiba-iba lahat ng sagot 'Di ba? So, ang sarap. No? Nag-enjoy po talaga ako ng discipleship meeting. Sana nga mas madalas. Praise God. So, ayun lang. Ano pa? Saan mo maihahalin tulad yung halaga ng salita ng Diyos para sa iyo? Sa akin, hangin, parang pagkain, parang tubig. Ang hirap mabuhay nang wala ang mga to. So, para tayong buhay na lanta. Parang yan. Kailangan mo po, mga kapatid. So, praise the Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Samang Diyos kami. Lord, salamat, Panginoon. Lord, kami na-amaze sa'yo, Lord. Salamat sa kapahingahan. Salamat sa salita mo, Lord, na the outward man perishes, but the inward man is renewed day by day, Lord. Salamat sa salita mo, Lord. Kalakasan talaga, Panginoon. Bawat salita mo, buhay, nakapangyarihan. Nanonood sa buong kaluluwa, buto. Panginoon, salamat, Lord. Salamat sa biyaya mo, Lord. Sa habag, sa pagpapatawad. Sa pag-ibig, Panginoon, we thank you. We love you, Holy Spirit. We love you, Lord Jesus. We love you, Father. Lord, salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Lord God, na pinaranas mo sa amin yung mga pagtuturo mo, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, mas mag-alab sa puso po namin yung salita